Hello guys! For today's video, samahan niyo akong gumawa ng mga tiered cakes. Siyempre, simulan natin sa paggawa ng butter mixture. Hindi ko na nga ipinakita kung paano ang pagkakasunod-sunod ng paggawa ko nito. Pagkatapos ko magawa at mahalo itong isang batyang butter mixture, ay sinala at nilagay ko sa mga cake pan. Marami-rami nga ito kaya nag-start ako ng alas 8 ng umaga. Kinulang pa nga ako ng sangkap. Siyempre, to the rescue ang bunso ko kaya dali-dali ko siyang pinabili ng itlog sa may kanto. Bale, dahil nasa labas ang oven ko, nagpatulong ulit ako sa bunso ko para buhatin tong mga cake mixture at inilagay na nga namin ito sa may oven. Ang oven pala na ginagamit ko ay gas range. Bale, dual purpose nga itong aking oven dahil nung magbukas ako ng bakery ay dito ko din niluluto ang aking mga minamasang tinapay. As you can see guys, luto na yung mga cake natin. Kung mapapansin nyo rin, hindi pare-pareho ang kanilang mga taas. Yung iba ay maumbok, yung iba naman ay parang lubog. Pero okay lang yan kasi 5 inches nga each yung 5-tier cakes natin. I mean yung per layer niya. Kaya konting tabas lang ay okay na yan. Bale, uunahin ko palang gawin yung ating dalawang tig 2-tier cake kasi for March 8 order ito and then yung 5-tier cakes naman ay for March 9. Bale, pahabol nga lang yung isang cake natin dito. Bale, pahabol siya kasi in-order siya ng March 7. Kaya wala nang time para makapagpa-customize pa tayo ng topper. So dahil maparaan ng lola nyo, ginawan ko ng paraan. Mabuti na nga lang at may materials tayo na nakastock sa bahay. So, kinat ko siya ng mano-mano. Overall, natapos ako dyan ng mag-aalas 2 na ng umaga. Kasi syempre, gumawa din ako ng chocolate ganache at saka frosting. Then, gumawa din ako ng tall box nila or yung tinatawag kong tore. At syempre, dahil Wonder Woman ng lola nyo, hindi lang naman yan yung ginawa ko sa maghapon. Nandiyan na yung gagawin mo na lahat, like maglinis, magligpit, or kung ano-ano pa. Kaya, inabot na ako ng mag-aalas 2. Pero syempre, walang kasing sarap sa pakiramdam na makita mo yung finished product na ginawa mo. Then, natulog muna ako syempre, dahil 3 PM pa naman yung delivery. Pero syempre, maaga akong gumising that day kasi nga, hindi ako makatulog ng maayos hanggat alam kong meron pa akong gagawin. Halos 4 na oras nga lang ang tulog ko. Pagkatapos ko nga magkape ay ginupit ko na itong mga printable topper na pinaprint ko. At inassemble ko na nga yung per layer ng ating 5-tier cake. Hindi ko na nga na-videohan kasi nga walang hahawak ng cellphone at saka medyo nagka-struggle din ako kung paano ko ilagay yung mga dowels niya or yung stick niya sa loob. Kasi meron siyang pinaka-dowel support sa center ng cake. At kakailanganin ko ng halos 3 feet na taas. Tig 12 inches lang yung dowel ko kaya medyo nagka-struggle ako. Pero nagawan ko naman to ng paraan. Alam niyo naman ang lola nyo. At mabuti na nga lang meron tayong mga nakastock na silicone molder. Kasi before naging hobby ko yung kapag meron akong makitang mga bagong silicone molder, kahit hindi ko naman kakailanganin, sa ngayon ay bibilhin ko na kasi nga parang feel na feel ko talaga na magagamit ko siya in the future. At sa maniwala kayo sa hindi, natapos ko yan ng mag-aalas 3 ng madaling araw. Tingnan nyo yun, no? Biruin nyo, magmula 8 AM hanggang alas 3 ng madaling araw. Kaya po medyo pricey kapag may fondant details ang cake kasi napakabusisi niyang gawin. Tatagal ka talaga sa paggawa mo ng mga details nito lalo na pag maliliit talaga. Pero kahit ganoon, kapag nakita mo na talaga yung finished product, ay naku naman, napakasulit talaga. Lalong-lalo na yung feeling na alam mo na magugustuhan yun ng client mo or nung birthday celebrant. Yun talaga yung best feeling ever. At dahil nga sobrang taas ng cake ay hindi ko na siya napicturean ng maayos. Ito na lang yung pinaka naging souvenir ko sa kanya, itong video. At on